Hello, good afternoon. Tapos na ako. Hindi pala ako pwedeng umuwi kasi, you know, sahuran ngayon eh. Pero tapos na, nag-send na ako. Nag-deposit na ako lahat. Hindi pa ako pwedeng umuwi kasi ano. So, ito, chika-chika tayo. Hindi ako pwedeng maka-live eh. Kasi, ngayon, kwento ko lang yung pinsan ni Danang mahal na mahal ako nun. Sabi niya, ang aga-agang pumunta dito. Sabi niya, kachang, narinig mo yung balita? Sabi ko, anong balita? Tungkol sa mga gay kukujin. Parang yun ata siya, oo. Naipatupad na daw. Kuritso daw pala yun ang ano. Totoo pala talaga yun siya. Oo, totoo yun, hindi nag-ano. Tapos sabi ko na, wala na ako magagawa dyan. Sabi niya, wala ka talaga magagawa. Bawal kang magmungko ha, sabi niya. Wag kang magmungko kasi baka sabihin kayo ko, naku, hindi ako magmungko. Naku, wala akong karapatan sa rules nila dyan na mag-ano. Sabi niya, ikaw wag kang mag-alala naman kasi mamutiro ka naman eh, sabi niya. Pero paano yun, kawawa naman. Halimbawa pala, ang pamilya madami. Sabi niya kung hapon naman daw talaga ang tatay, wala namang visa yun. Sabi ko, oo, kasi sa ASCA walang visa eh. Sabi niya, o diba, bakit ka mo problema? Pero yung gaijin, yung asawa is gaijin talagang magbibisa yun. Kahit education pa, may ano yun, may kirikay. Sabi niya, gano'n ko, oo nga. Hindi, yun nga. Sabi ko, paano pala pag halimbawa pala asawa mo Pinoy, ikaw Pinoy, tapos mga anak mo Pinoy, tapos marami kang anak. Isa-isa kaya ang bisa niyan? Sabi ko. Sabi niya, siguro, sabi ko, pero dito yung pinanganak eh. Sabi niya, pag dito yung pinanganak, hindi ba hapon yun kahit ang nanay at tatay mo is Pilipina? Sabi niya, hindi ko alam, magtatanong ako. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon. Huwag mo daw mag-iisip ng ganun. Basta yun na daw, na ipatupad na daw yun. Sabi ko, hala, yung magano yun? Samang yung mang ba? Tapos jumang. Sabi niya, oo. Tapos sabi niya, kung dari de mo, gaijin, yung mga gay kukujin na magmumungko, sabihan daw na, umuwi ka na lang kung ayaw mo magstay dito. Sabi nga ganun. Tapos sabi ko pa, alam mo ba, may mga nababasa ako na bakit daw ang Japan parang gustong gayahin yung rules ng Europa at saka Amerika. Sabi niya, natural, sabi niya ganun. Kasi nga, mababa naman ang sahod dito kay kumpara doon sabi niya, oo, pero alam mo, ang mga dito kaming mga Japanese, namin yun, hindi namin iniisip na mababa yung sahod kasi dito marami ang oportunidad, kagaya ng Hokkien. Udod yun, nagdita na siya, kagaya ng Hokkien. Kung ikaw nababayad ka ng Hokkien, marami kang Hokkien na pinapasukan. Kapag ikaw na ospital ka, talagang may back yan, sabi niya. Oo, sabi, diba, ganyan kay Unesang, sabi niya, kay Tuchang mo, sabi niya, ganyan kay Utusang mo, ang dami mo ko, proven ko yun, kasi magkano yung gasto ko kay Dana sa ospital, magkano yun, kulang-kulang 700 kalapad. Tapos nung lumabas na si Dana noon 2 years ago, pumunta agad yung mga yung mga staff ng Hokkien, nagpunta agad sa siya. Tapos yun, gifile. Pagdating ng mga walang 2 weeks lang ata yun, gibak na kami sa gastos namin. Pero hindi lahat yun ha. Sabi ko, at least binalik, di ba? Kaysa hindi balik. Sa Amerika daw kasi at saka sa Europa, kapag ikaw pala halimbawa napilayan ka, nagpa-opera ka, pera mo pala yun. Pera daw. Kaya iba ang diferensya. Iba talaga ang diferensya. Kasi basta yun ang sabi niya wala daw doon. Meron daw pag nasakay siya ka. Basta may sinasabi siya na kapag nagkasakit ka daw doon sa ibang bansa, kaya pala malaki ang sahod doon sa ibang bansa. Kasi nga, wala silang mga kagaya sa atin sa Japan na kung ikaw nakatira ka talaga dito sa Japan at sumusunod ka talaga sa mga rules nila, nasa iyo kung kumuha ka ng iba't ibang klaseng Hokkien. Ang daming Hokkien. Alam mo yan, na madaming klaseng Hokkien dito. Semi-Hokkien, may private Hokkien, basta ganun kapag ka, tapos may kaigo, basta ang daming health card dito sa Japan. Sa ibang bansa daw, wala. Diyon sa Amerika at saka sa kapag ikaw doon napilayan ka daw ng tas ang gastos mo, ipalagay natin ang gastos mo, 100 kalapad,
pera mo daw yun. Yun ang sabi niya eh. Ko, kaya pala, siya okay, kaya malaki ang sahod nila. Kasi kapag sila ang pag nagkasakit, pera nila yun eh. Dito kasi sa Japan kasi, di ba? Ikaw, alam mo yan, di ba? Nung nabunutan ka ng ipin, nagpa-admit ka, di ba? Kasi nagpabunot ako ng ito 4 yung wisdom. Itakot ako sa bunot. So ngayon, gi-admit ako sa asawa ko sa Fujita talaga kasi ang BUE namin eh. Gi-admit ako na 3 days. Talaga nga naman. Tapos yun, ganun. Basta dito sa Japan, kapag na ospital ka, kapag nagbabayad ka kapag may huken ka kapag may huken ka talaga, nakakaluwas sa'yo yan. Kasi, konti na lang binabayaran mo. Tapos, syempre may gamot, di ba? Magkano lang, alam nyo yan. Magkano ang binabayad niyo sa pag nagkuha kayo ng gamot. Minsan, sayang hakugujuyin, minsan sayangin, minsan guhakugujuyin, ganun lang, di ba? So, yun yung iba dito. Kaya pala na kalakas ng loob na gumaya ng Horetsu ng Europa at saka sa Amerika. At saka kaya pala malaki ang sahod ng doon. Tas lalo ngayon, di ba, mababa ang yen natin. Basta parang ganun daw. Yung ganun. Basta, kung sino mang nakakaalam, ako proven ko yun kasi yung sa asawa ko nga na ospital siya. Tapos paglabas, i-file namin agad yung backing niya. Yun yung sa kukomenting ko huken, nag-back, tapos sa sakay huken, basta maraming huken, sa kaigo huken, sa semi huken, basta maraming maraming chance dito kung gusto mong pumasok ng mga huken. Naku, marami talaga kung gusto mo lang. Pero yung sinasabi nga, 'di ba? Yung yung huken natin dito, 'di ba? Hindi yan free. Magsabi kayo na natural yun kasi nag-view-in tayo, magagamit ako yun kasi binabayaran. Natural mo chiron. Bayaran natin yung huken natin, maitski yan. Pero hindi, parang kapag nagkasakit ka naman, nagagamit yun. Kung gusto mo namang i-file yan, pwede mo namang mabalik mo naman yan eh. Natural, wala namang free na health sa atin nga, di ba? Sa Pilipinas nga, nagbabayad ka yan monthly, dito pa kaya. So, at least lang, ang dito is, yung kapag may huken ka, may mga iro-iro ng huken ka, talagang chance mo sa buhay, mabubuhay ka talaga. Kasi kahit wala ka ibabayad sa ospital, may hukin ka, may ka, at saka dito sa Japan, may pera ka man o wala, kapag na-admit ka, hindi nila kailangan yung pera muna. Talagang asikasuhin ka muna. Basta yung mga hukin na yan, wala daw yan. Meron din daw, pero hindi kagaya sa Japan, yung sa Amerika at saka sa Europa. Yun ang sabi niya mismo na halimbawa daw, pag nagkasakit ka, ang gastos mo hakumang 100 kalapan, ikaw na pala magdukot nun. So hindi daw pwedeng sabihin na walang karapatan, hindi daw pwedeng sabihin na bakit gumaya sa sistema ng Europa, malaki ang nila doon. Ganun daw. Sabi niya. Tapos sabi pa daw, kung sino daw mga gaikukujin na magmungko, sabihan ka daw na, kung ayaw mo doon tumira, edi umuwi na lang daw. Edi sabot-sabot sabi ko, paano pa ganun, mauubusan ng gaijin ang Japan? Sabi niya, no, hindi daw ganun kasi marami pa naman ding mga gaijin na matitino. Yan kasi importante, kasi magbabayad tayo ng tax, huwag tayo mambudol. Tapos, ako kasi mismo may kilala ako ilan din ka mga tao na lahat na lang ng mga paayuda sa Japan, pinapatos. Kilala ko talaga as in. Sus, lahat na lang. Kunwari magkasakit-sakit, tapos magpapail ng na ganun. Tapos, kaya pala dati yung may nakilala ako na nagbibilang ng sahod niya, yun pala, siya, na-over na yung ko. Kasi yun pala, takot mag-over ang sahod. Kasi nga, kung ma-over ka kasi, talagang matik yun sa tax yun. Kaya pala nakikwenta sila, ayaw nilang ma-over kasi para maging 0 yen sila sa tax. Diba? Kung saan ka nagtrabaho. Kaya ganun. So yun, wala na tayong magagawa dyan. Kaya, hayaan na lang kung yan. Kasi rules nila yan, diba? Kaya, sabi niya, wag kang magmungko. Sabi ko, hindi ako magmungko dyan. Wala akong dyan. Pero, basta na ipatupad na daw, yun ang sabi. Yun na daw yung Kaya, wala na tayong magagawa dyan.